ang paborito ninyo. Tingnan ninyo tong video na ito, ha. Ito ay kumakalat na video sa Facebook. Hindi ko alam kung sino nagpakalat. Basta nasa Facebook po ito. Tingnan po ninyo. Hindi ko ba bang malaki yan? Hindi. Tingnan ninyo, ha. Si Speaker Romualdez. Meron pa yuko-yuko sa gilid niya. Yumuyuko. Moshi-moshi. Moshi-moshi. Sa Japan ata ito ngayon. Moshi-moshi. Ano ba ibig sabihin nun? Magpapapicture kay Romualdez. Ganado pa siya. Nakipagkamay. Ang bait talaga ni Romualdez. Tingnan nyo mabuti. Ang bait-bait. Nakipagkamay. Maraming salamat. Ayan, nagpapapicture na. Yari. Ano yung pinapapicture? Please support BP Sara. Nadali siya dito. Tawa ko ng tawa dito. Ay, nako. Yan na. Saan yung camera? Tanong, asan lang camera? Siyempre, impromptu, nagulat siya support. Yung nagbabaw pa. Siyempre, nagbabaw. Maganda ang pakitang tao. Kinamayan. Yan. Nagkasubuan na, nilabas. Please support BP Sara. Siyempre, si Romualdez, tatanungin niya, asan yung camera? Ayun. Si Manong na nagpa-picture. Para pang gustong sundutin. Susundutin pa ata yung muka. Ayan, ha. Nadidinig niyo po ba ako? Ayan. Susundutin yung muka. Speaker. Pahiya siya dyan, ha? Pero siyempre, politiko ako, Kahit ako, parang gusto mong sundutin. Parang gagawin ata akong lechon neto. Lilitsonin na ata ako. Ini-stick ako. Nini-stick. Pero, kalmado. Bakit? Politiko. Speaker, love Inday Sara. Wila, Inday Sara. Ngiti. Sabi niya, ipapatawag kita sa Kongreso. Ay, imbestigahan kita. Vlogger ka ba? Tanggalan channel mo, animal ka. Thank you po, sir, sa pagsuporta kay BP Sara. Maraming thank you po, sir, sa pagsuporta kay BP Sara. salamat sa pagsuporta. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po yun. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Mali po yun. Approve. Politiko may camera. Dali ka. Pero kung ito hindi politiko, at kung walang camera, ako lilitsunin nyo, i-stickin nyo ako ng Philippine flag. Kayo ang tatamaan sa akin, ha? Salamat. Iti. Alright. Alam mo, hindi, ito. Ito, nagkagulatan, no? Bigla ako tuloy naalala si PRRD. Kasi alam nyo naman si PRRD, di ba? Yung mga ganitong pagkakataon, kaya niyang paglaruan, di ba? Ang dami niyang interview na gusto siyang ipahiya. Na paglalaruan ni PRRD, si PRRD ay talagang parang inborn na talagang magaling sa tao, hindi naman siya spoiled gaya ng iba na kaya siya ay nasa ground. Hindi katulad ng iba kasi mga anak mayaman, hindi sanay sa ground, naging politiko lang dahil politiko yung pamilya, kilala yung tatay, kilala yung Hindi, si PRRD iba, kaya pagka binanatan mo ng ganyan, marunong mag-react. Ito si speaker, halata mong nagulat, pero ang kanyang reaction, reaction ng trapo. Hindi ko sinasabing trapo ka, Romualdez, pero medyo reaction ng trapo. Siyempre, anong gagawin mo? Pangiti-ngiti. Di ba? Hindi ka magpapakita ng galit, madadali ka. Pero kung si
PRRD to, malamang pwede pa siya makipag-asaran. O kaya niya rin bardagolin eh. Hindi, alam nyo naman si PRRD. Hindi si PRRD hindi trapo eh. Ha? Pwede siya makipagbardagulan na palalabasin niya pang maganda ang kinalabasan. Pero ito, mga reaction ng trapo. Siyempre, kahit mangiti-ngiti. Pero akala mo kung walang camera yan? Naku, dali ka. Ang kataon lang, siyempre, nagulat siya, hindi siya nakareact agad. And malamang-lamang, hindi niya kasama yung mga bodyguard niya. So yung reaction niya, wala sa paligid yung mga magtatanggol sa kanya. Wala yung bodyguard. Wala yung mga congressman na mga sip-sip sa kanya. Wala magtatanggol sa kanya. So it's between him at saka yung reaction niya doon sa mama. Impromptu yan eh. Biglaan yan. Hindi mo pwedeng tawagin yung bodyguard mo. Hindi mo pwedeng tawagin yung congressman mo. Hoy, isampina mo ito, patawag mo. Hindi pwedeng ganun. Ano yan, biglaan eh. So syempre, ano reaction mo? Ngiti. Trapo. Ngiti. Kanina lang napadaan ako dito sa amin. Merong malaking Christmas tree dito sa harap ng aming village, no? Siyempre, nakalagay yung pangalan ng politikong naglagay. Sabi ko, ganyan ang mga Pilipino na trapo na mga politiko. Only in the Philippines. Pati Christmas tree may pangalan. Saan ka nakakita sa Pilipinas, pati bigas may pangalan? Saan ka nakakita sa Pilipinas, pati letters may pangalan? May nakalagay na party list. Saan ka nakakita sa buong mundo na pati basketball court may pangalan ng politiko? Palengke. Saan ka nakakita sa buong mundo na pati palengke may pangalan ng politiko? Saan ka nakakita na merong billboard ng politiko sa highway, etc., etc.? Only in the Philippines. Saan ka nakakita ng toll gate na may exit, ang nakapaskil na mukha, politiko? Ganyan dito sa amin. Hindi ko nasasabihin kung saan. Lahat po. Saan ka nakakita na pati electric pan, ginawang campaign para pernalya? Naalala niya yon? Yung meron pa silang baka mabunot ko rito itong papel. Meron pa silang paihip-ihip. Tapos pasahan sila ng pamaypay. Tanungin ko kayo, sino nagmukhang tanga dun sa pasahan nyo ng electric fan? Pasahan pa kayo, Uniteam. Pasahan tayo electric fan. Uniteam. Uniteam pala. Ano nangyari sa Uniteam? Unitae. Hindi totoo, di ba? Anong pa effect? Only in the Philippines, pati windmill, pati electric fan, ginawang propaganda. Anong nangyari? Kaya ito ang masama sa politiko. Pag ang inaayos natin ay ang panglabas, pero ang loob hindi ayos, sooner or later, mahuhuli yung totoo. Gaya niyang electric fan na yan ay pinagmamalaki, ihip-ihip pa kayo, pasahan, pinagmamalaki nyo, united kayo. Wala pang 2 taon, naging unitae. Bakit? Ang inayos panglabas. Dapat ang inayos ninyo, lagi, kahit saan, kay negosyo, kay karakter ng isang tao, kay isang pamilya, kay ikaw ay may problema sa bisyo, kay ikaw ay may problema sa eskwelahan, ang una mong aayusin, inside out. Ulit, inside out. Aayusin mo yung loob para maayos yung labas. Pag inayos mo yung labas, artificial. Sooner or later, lalabas yung totoo. Pag itinago mo lang ang dumi sa ilalim ng iyong kama, mangangamoy, mabaho. Kaya nga sabi ng isang politiko, ano yung sinasabi ng isang politiko na organic? 2 joints! Bakit organic?
Kasi ang aayusin mo dapat inside out. So, halimbawa, ikaw ay may problema sa coke. Mahilig ka sa coke at pulburon. Hindi mo aayusin yung PR. Hindi mo aayusin yung panglabas. Kasi mahuhuli at mahuhuli ka rin sooner or later. Pag ang inayos mo yung loob, tinigilan mo yung coke, tinigilan mo yung pulburon, lalabas yung totoo, nagbago na tong tao na to. Ang laki ng pinagbago. Yung taong bayan, yung totoo, makikita nila, ang laki ng pinagbago. Bakit? Ang inayos, inside out. Dahil dyan, Dahil dyan, pwede nyo ba akong samahan? Saan? Iihip tayo. Pasahan na. Pasa! Organic! 2 joints! Pasa! Ihipan nyo. Ayaw nyo makisama. Ihip! Sa ngalan ng pagkakaisa, ihip. Ihipan nyo ihipan nyo. Life is bored, pwede ka nang umalis. Sabi niya, Coach, play mo na yan, please. Malayo na po sa topic pinagsasabi mo, gumaya ka sa kapatid mo, Coach. Ano ngayon? Hindi. Ito, life is bored. Pwede ka nang umalis. Hindi na kita antayin umalis. Ibablock na kita. Para tapos ang usapan, di ba? Hindi naman pinipilit na pumunta rito di ba? Wala na, Hindi, kasi alam nyo kung bakit. Kailangan natin diinan yan. Hindi ko po kinukonsinte na ganito magbabastos tayo ng isang politiko. Hindi po. Kaya lang sa isang banda, nauunawaan ko na yung galit ng taong bayan. Lumalabas Maraming salamat po, Feliz Nel, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Feliz Nel. Alam mo kung bakit? Hindi na natin sila. Again, di ko sinasabing tama yung ginawa ng mama. Sa tingin ko, mali pa rin yun. Kailangan irespeto pa rin natin ang pagkatao ng isang politiko. Ba't ikaw, Coach Oli? Hindi, trabaho ko to Sasabihin ko yung nakikita kong mali. Bagamat, hindi ko rin masisi na itong tao na to halos sundutin yung mukha ni Romualdez. Hindi po. Hindi ko siya pwedeng sisihin, bagamat hindi ko sila sabing tama. Kaya lang kasi, may mga tao talaga na umasa sa unity. Kaya nga ibinalik ko yung ihip-ihip Yung gano'n ihip, pasa. Kasi yun, pinapalabas nila, united sila. Pero sa totoo, hindi. Kaya maraming galit na tao ngayon. Dahil maraming umasa sa unity. Hindi po kami yun. Kasi alam namin from the very start, hindi mag-work yung unity. Sinasabi na namin sa inyo, hindi lang nakinig ang marami. Pero marami pa rin umasa. Ang masakit kasi nito, ito. Yung pula na supposedly magkakampi, binasag ang unity. Ang problema nila, at ito matagal na naming sinasabi, hindi kaming mga oposisyon ang sisira sa inyo. Kasi kami oposisyon na kami. Talagang sasabihin namin yung mali. Pero kung kayo ay matatag, hindi namin kayo masisira. Ang totoong sisira sa inyo, again, inside out. Galing sa loob ang sisira sa inyo, lalabas sa taong bayan, sira kayo. Dahil ang sumira sa inyo from the inside. Yun ang totoo niyan. Kaya maraming galit ngayon. Sa totoo lang, sinong natutuwa sa away at pagbiyak ng unity? Ang mga pula hindi natutuwa. Alam nyo sinong natutuwa dito? At sinong nakikinabang dito? Dilaw. Yellow, pink. Pink lawan. Kaya nga lagi natin silang binibiray. Nakikisawsaw. Nakikisawsaw yung mga dilaw.
Tuwang-tuwa sila na nabibiyak ang unit team. Kami po hindi natutuwa nabibiyak ang unit team dahil alam namin from the very start walang unit team. So walang mabibiyak. Yun ang stand namin. Kaya hindi sila nabiyak para sa amin. Biyak talaga. Gets? Alam namin ang totoo. Kasi, again, uulitin ko, ang inayos lang panglabas. Pero sa loob, biyak. Masakit, niloko nyo taong bayan. Nakisawsaw pa yung mga vloggers. Hindi ako maniniwalang hindi alam ng mga vloggers na yun. Alam nila yun. Especially yung mga DDS. Alam naman nila yung mga karakas eh. Jing Corpus, di hinatid ni Byron sila BBM Tamba? Hinatid saan? Ha? Hinatid saan? Hindi. I don't think so. Baka nagkita? Hindi. Saan ihahatid? Sa huling hantungan? Ayan. Kaya, again, uulitin ko. And paninindigan ko po yun. Thank you, Jing Corpus, Mali po yung strategy. Kung sino man ang nagtuturo o sino man ang political advisor nila Romualdez. Kasi, yung taong bayan, kita nyo na, sila mismo nagagalit na kay Romualdez. Kita nila eh. Kahit sabihin nila na hindi si Romualdez ang umatake kay Sara, we cannot blame the people kung yun ang nakikita nila. Kahit sabihin nila Romualdez, wala siyang kinalaman sa nangyari kila Ka Eric at kila Badoy at SMNI, ibang nakikita ng tao eh. Lumabas dito. Iba. Kaya nga, maling-mali yung lagi nating sinasabi. At this early, kakalabanin mo ang Duterte na napakalakas pa, it is a political suicide. And I will really think hindi mananalong pagka-presidente si Romualdez. Malabo. Unless, yun na nga pinag-uusapan ngayon. Baka gumalaw at maging prime minister. Mamaya po pag-usapan natin yan. Yan po ang route na posibleng gawin nila. But for presidency, for votation, si Romualdez ay parang dilaw. Kung botohan ang pag-uusapan sa national election, walang ipapanalo. Sa politika pwede. Sip-sip ka dito, sip-sip ka doon, mailagay ka ng isang malakas, pwede ka magkaroon ng posisyon. Or, gaya ng party list niya na tingog, local. O gaya niya, local election, congressman. Pero national election, Romualdez is like yellow. Wala na silang angas pagdating sa national election. Laos na. Kasi booking ng tao, alam ng tao yung kanilang pagkakamali. Pagdating sa local election, pwede mong bulahin yung nasa lugar mo eh. Mamigay ka lang ng maraming bigas dyan, tapos na may pangalan. Ayusin mo yung basketball court, lagyan mo ng pangalan, panalo ka dyan eh. Alam naman natin ha, hindi ko na kailangan i-explain, alam na alam nyo, ganyan ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari sa mga local election. Pero pagdating sa national election, iba na ang galawan.